Good day, Australia! It's holiday, it's long weekend dito sa Victoria, and I think all throughout Australia because of Holy Week. For today, ang plan natin ay pumunta ng Bendigo and magsa-cycling tour lang tayo around Bendigo. From Truganina, it will be a more than 3 hour na commute and cycling. From Tarnit, mag-transfer tayo either from Sunshine or Footscray. Then from there, diretso na yun to Bendigo. All in all, ang estimate ko is it will take about 3.5 hours. So, pagdating natin doon ay lunchtime na. So, let's go! Tayo mag-talk. Nabol ko yung 9:26 AM train. Mga around 9 AM ako umalis ng bahay. Kanina ko siyang gawin ng 26 minutes. Pagod ako. Dami tao. Hindi ko alam bakit madaming tao. Kasi long weekend. That's why. Sakay na tayo dito sa Tarnit. Tarnit going to Southern Cross. Pero bababa tayo ng Footscray. Tapos from Footscray, sakay tayo naman ng Rent to Bendigo. Alright, update. Andito tayo ngayon sa Southern Cross Station sa Melbourne CBD. Hindi ako natuloy ng Bendigo. Sobrang daming tao nang papunta ng Bendigo. I actually try pumunta dito sa Southern Cross kasi dito maalis yung V-line. Para siyang PNR sa Pinas. Papunta sa iba't ibang town dito sa Victoria. But apparently, puno-puno siya yung Bendigo, and since day tour lang yung plan ko, kung aalis na ako doon, baka naman mas stuck ako doon. So, dito lang tayo sa CBD, and I think good idea dito sa CBD mag-tour sa Melbourne CBD dahil wala masyadong tao, dahil ang mga tao ay paalis ng CBD. So, let's go. First stop ay, ano muna tayo ng mga kainan, basically. Pag-isipan ko kung saan tayo kakain, pero ito na, dito tayo sa Southern Cross. Ayan yung mga trams. And yeah, dito tayo mag-biking tour. Let's go! Stoplight. Saan kaya ako kakain? Gusto ko ng Japanese food. Siguro punta muna tayo ng QV or dun sa may Melbourne Central kasi maraming kainan dun eh. Tapos park muna natin yung bike natin dun. Tapos saka tayo maghanap ng kakainan. Wala pa akong naiisipang kainan. But I think I'll still go Japanese. Naglalakad tayo dito sa may Melbourne Central. Tapos mamaya na makikita natin yung Victoria Library. Dito na tayo sa Nicoland. Ito yung favorite namin na Japanese meat place. Masarap yung mga meat nila. Meron sila mga Wagyu. Pero gusto ko kasi ng kanin. I guess mag-order na lang tayo ng burger Wagyu and rice. Let's go! So, andito tayo sa Nicoland and nag-order ako ng nori cheese fried rice with hamburg. And nag-aantay lang tayo ng order natin. Usually naman mabili sila dito eh.
Should I know my table number before I go to the counter? 23. Oh, table number 23. Sorry? 23. Thank you. No thanks. Thank you. Have a nice day. Alright. We're done eating. So, daan muna tayo dito sa Victoria Library. Pakita ko lang sa inyo yung exterior. Then, bike tayo papuntang Flinders. So that's Victoria State Library. Balikan natin yung ating bike and mag-bike tayo ngayon papunta ng Flinders Street. Let's go! Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. So, andito na tayo sa Flinders Station. Ayan ang Flinders Station. Most famous landmark here in Melbourne. And when people say, let's meet under the clocks, yan ang ibig nila sabihin. Kita kayo sa tapat ng Flinders Station. Dito naman sa likuran ko ay ang St. Paul's Cathedral. Yan, St. Paul's Cathedral, Melbourne. So, pag nakapunta kayo dito sa crossing na to, marami na kayong landmarks kaagad na mapupuntahan. Sa kabila naman yan, sa pagka tumawid ka, is yung Federation Square. So, meron din siyang park, tapos minsan dyan, may mga events na dyan nila sineset up. Next stop natin, kasi malapit lang din dito, is yung Hosier Street. So, yung street na laging may mga murals, tapos nagbabago-bago siya, kasi nga, parang pwedeng mag-vandal dun legally. Hindi na siya vandal pagka legal siya. Yeah, tama ba? But we get up and start from the ground. Alright, so andito tayo ngayon sa Hosier Street. Marami ding tao. And tara, lakarin natin para makita yung mga murals. Parang ngayon lang ako nakakita na live painting or live spray painting itong street na to. 5 minutes away lang siya from Flinders Street. Sobrang liit lang niya. Sobrang iksing street lang niya. Siguro mga 100 meters, 100-200 meters. Tapos sa gilid niya, kasi nga may mga business establishment din dyan. So andito rin yung mga garbage cans. Okay. So now, dahil ang silang ng tulog ko, kailangan ko ng lifeline. And the best lifeline is here in Melbourne is it's coffee. Sobrang proud ng mga Melbournians sa kanilang coffee. And pupunta tayo sa Graves kung saan I don't know kung anong explanation ko dun sa street na yun. I guess you'll just see. Basta parang bar / dessert / coffee haven siya. Okay, so this is the Graves Street. And look how busy it is. Sobrang busy niya. Hindi sila nawawala ng customer. Isa din sa mainstream places to visit. Brutal lang dito ang coffee business. Hindi ka mag-i-stay. Ang example niyan is yung Starbucks. Starbucks is, I guess, popular lang sa mga Americans dito and also sa mga tourists like us. Starbucks here is like, ang ka-level niya ay McDonald's in terms of coffee. Ironic, isn't it? Patay coffee dun sa may harapan. Whenever you want me, I'm here for you. I make you. I think we're done here. Papatake out ko na lang itong price ko and itong drinks ko halos ubos na.
Next natin is punta tayo dun sa Queen Victoria Gardens. I think andun yung Shrine of Remembrance. Try din natin daanan yung Federation Square para makita nyo kung ano yung itsura ng Federation Square. Hindi ko sure kung ano yung itsura nyo ngayon. Baka merong event dahil holiday. I can make it possible, I can make the surface pure, I can let you into paradise, I can make it all just seem alright, just like a face. Whenever you Here now. Yes, let's go. Hoy, ito ang Federation Square. So, okay pala mag-bike dito. Noted. And ito yung Yarra River. Sa aking right is ang Yarra River. Whenever you want me, I'm here for you. I make you brand new, just like me. All of them doors, baby, what's the use? Let's bend the truth. Nung pumunta kami dito, halos walang tao. Pero siguro dahil holiday, maraming nagpupunta sa kanya. No entry. Pwede pumasok eh. Entrance via visitor, center gate. Okay. So no entry on this part. Alam ko walang bayad dito eh. Try natin umakyat dun sa taas. Parang Empire State. Empire State of Mind. Medals. Okay. This wall contains 4,000 service medals. Each represents 100 Victorians who have served Australia in War of Peacemaking and 6 who have died. Wow. Ano lang namatay. So, I guess it's free. Pero, may bayad lang yung guided tours. Dito na tayo sa balcony kung saan makikita nyo yung panoramic view ng Melbourne CBD. Dito sa harap ko is yung Flinders and yung Cathedral, St. Paul's Cathedral na pinuntahan natin. Yan, nandun tayo kanina sa may Eternal Flame. Ngayon, nasa taas na tayo. I remember now. It's a war memorial. And it's free, guys. It's free. Let's go to Royal Victorian Botanical Garden. Nagbabike lang ako dito. Nagsacycle lang ako dito around sa Royal Victoria Gardens. Around dito sa Royal Victoria Gardens. And wala lang ako nakikita na nagbabike. Hindi ko alam bakit. Daming naglalakad. Yeah. Exit na tayo dito. Yeah. Thank you for joining me on this trip. Although it's not what I expected it would be. Kasi ang plan ko sana is to do a city tour sa Bendigo, but I think it's for the better kasi nga I haven't toured Melbourne CBD for a very long time, especially on a bike.
And nag-iiba yung charm niya. Nag-iiba yung charm niya based sa kung ano yung method of transportation mo or method of travel mo. So, thank you guys for watching and see you on the next one. Bye!